ang katapusan ng Noche Buena. Habang naghahapunan para sa Noche Buena, pinaso ng biyenan ko ang aking buntis na tiyan gamit ang sigarilyo upang bigyan daw ako ng leksyon. Ang asawa ko, na may panlalamig na nakakikilabot, ay hinawakan ng aking mga kamay. Ngumiti ako ng may pait. Itinapon ko ang lahat ng plato mula sa mesa papunta sa sahig, at pagkatapos ay gumawa ako ng isang bagay na tuluyang sumira sa kanilang Pasko. Bandang hapon ng bisperas ng Pasko, ang abalang paligid ng Bonifacio Global City ay kapansin-pansing kumalma, nagbibigay daan sa sagrado at malamig na katahimikan bago ang Misa de Gallo. Gayunpaman, sa loob ng marangyang kondominium na ito, isang bagyo ang namiminsala sa aking puso. Napahawak ako sa aking likuran. Sinusubukang tumayo ng tuwid matapos yumuko upang pulutin ang mga natapong harina sa sahig ng kusina. 6 na buwan na akong buntis. Ang aking tiyan ay malaki na at kasing bigat ng tingga. Ang isang babae na nasa ganitong kalagayan ay dapat nagpapahinga, nakikinig sa nakaka-relax na musika para sa sanggol, o kahit man lang sanay may tumutulong sa mga gawaing bahay. Imbes na ganoon, sa harap ko ay nakalatag ang isang battlefield na puno ng sebo, maruruming hugasin, at mga balat ng gulay. Sa kabilang banda ng salaming pinto na naghihiwalay sa kusina at sala, naririnig ang malakas na tunog ng isang comedy show sa telebisyon na sinasabayan ng mga halakhak ng pamilya ng asawa ko. Ang amoy ng usok ng sigarilyo ay pumapasok sa mga siwang, umaabot sa aking ilong at nagdudulot ng matinding pagduduwal. Sinubukan kong pigilan ang pagsusuka at binalikan ang kare-kareng baka na mabagal na kumukulo. Nakaupo ng D4 ang biyenan kong si Leonora sa leather na sofa na binili ko pa noong nakaraang buwan. May hawak na sandamakmak na mani, maingay na binabalata ng mga ito at hinahayaang mahulog ang mga balat sa sahig na gawa sa kahoy, kahit pa nasa tabi lang ng kanyang mga paa, ang smart na basurahan. Sa tabi niya, ang hipag kong si Cassandra ay nakahiga at tumitili sa kakatawa, habang nanonood ng mga video sa TikTok na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tumingin ako sa orasan. 6:00 na ng gabi. Nagtrabaho ako na parang kalabaw buong araw. Kinaumagahan, pumunta ako sa farmer's market sa Cubao para bumili ng sariwang isda at mga gulay. Pagka-uwi ko, nilinis ko ang kondo mula dulo hanggang dulo, pinalamutian ang Christmas tree, at pagkatapos ay nagkulong sa kusina para ihanda ang tradisyonal na Noche Buena. Ang asawa kong si Joaquin ay dumating mula sa trabaho ng tanghali. Ngunit hindi man lang niya naisipang magtanong kung pagod na ako. Naligo siya, nagbuhos ng mamahaling pabango, at umupo para samahan ang kanyang ama. Si Arturo, ang ama ni Joaquin, isang lalaking nasa edad 60, ay ang mismong halimbawa ng isang makalumang patriarka na pilit nagmumukhang isang maginoo at edukadong tao. Nakaupo habang may sinding sigarilyo, pinuno niya ng usok ang sala habang nagyayabang tungkol sa sitwasyon ng ekonomiya at politika ng mundo. Walang pakialam na ang kanyang manugang ay nasasakal na sa kusina. Nagdala ako ng bandehado ng mainit na puto bumbong at bibingka sa hapagkainan. Tiningnan ako ni Joaquin nang walang kahit anong pasasalamat at masungit na nagtanong. Nasaan na ang kare-kare at morcon? Gutom na ako. Masungit na nagtanong si Joaquin. Lumunok ako at sumagot ng may pinakamalaking pagtitimpi na kaya ko. Malapit nang maluto sa kusina. Pwede mo ba akong tulungang dalhin ang bandehado at ang kanin? Sobrang sakit na ng likod ko. Bago pa makasagot si Joaquin, hinampas ni Arturo ang mesa. Ang paos niyang boses ay puno ng panghahamak. Isang lalaki, papapasukin sa kusina. Ang kusina ay lugar ng babae. Nag-asawa ka, isa kang may bahay. Obligasyon mong asikasuhin ito. Ang dami mong reklamo dahil lang sa isang Noche Buena. Ang biyenan mo, noong kasing edad mo, nagpalaki ng 3 anak. Nag-igib ng mga balde ng tubig at ni minsan hindi nagreklamo. Nanigas ako. Sa loob ng 3 taong pagsasama, hindi ako kailanman nangahas na magtaas ng boses o sumalungat. Nagngit-ngit ang aking mga ngipin. Nagnanais na panatilihin ang kapayapaan sa bahay. Iniisip na iyon ang aking papel. Isa akong commercial director sa isang malaking multinational company. Kumikita ng higit sa 400,000 piso bawat buwan. Si Joaquin ay isang hamak na empleyado ng gobyerno na may sweldong halos hindi umaabot sa 30,000 piso. Ang kondo na ito ay binili gamit ang aking pera. Ang BMW sa garahe ay binili ko rin. Kahit ang mga palito ng posporo sa bahay na ito ay binili ng aking pinaghirapang pera. Ngunit, sa kanilang paningin, hindi ako hihigit sa isang libre at marangyang kasambahay,
isang walang pagod na ATM. Tahimik akong bumalik sa kusina, nagdadala ng tig-isang putahe. Tumutulo ang pawis sa aking likod, binabasa ang aking damit pambuntis. Pagdaan ko kay Cassandra, patuloy siyang nakunat ang mga binti, hinaharangan ang daanan. Kinailangan ko siyang iwasan, at muntik na akong madulas sa tumpok ng mga balat ng mani na itinapon ni Leonora sa sahig. Ang biyenan ko, nang makita ito, imbes na tulungan ako, ay pumalatak pa ng may panghahamak. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Kung makabasag ka ng kahit ano, makikita mo. Pasko ngayon, huwag kang magdala ng malas sa bahay. Nanggigil kong hinawakan ang gilid ng mesa hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking balat. Lahat para mapanatili ang kalmado. Ang aking dedikasyon, ang aking pasensya. Para saan? Para makatanggap ng pang-aalipusta. Pinagsasamantalahan nila ako. Namumuhay mula sa aking bulsa at hinahamak ako hanggang buto. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang tapusin ang huling gawain ng gabi. Inulit ko sa aking sarili na para sa araw lang na ito, para sa kapakanan ng aking anak, susubukan kong ngumiti. Hindi ko alam na ang Noche Buenang iyon ang magiging tuluyang katapusan ng kasal na labis kong pinaghirapang buuin. Sa wakas, nasa mesa na ang hapunan. Kare-karing baka na may bagoong, masarap na crispy pata, mabangong morcon, keso de bola at hamon. Lahat gawa ng aking mga kamay. Umupo ang pamilya. Inupuan ni Arturo ang kabisera ng mesa. Namumula ang mukha dahil sa pag-inom ng ilang baso ng red wine kaninang hapon. Umupo sina Leonora at Cassandra sa magkabilang gilid. Si Joaquin ay sa tabi ng kanyang ama, at ako naman sa dulo, na pinakamalapit sa kusina, para madali ko silang mapagsilbihan. Kinuha ni Arturo ang tinidor at, nang hindi man lang naghihintay na magdasal, ay kumuha ng pinakamalaking hiwa ng crispy pata. Nagmamadaling pinuno ni Joaquin ang baso niya ng alak, pinupuri ang kanyang ama. Kumakain si Cassandra habang nakatingin sa cellphone at ang mga tunog ng TikTok ay tumatabon sa anumang usapan. Pagkasubo ko ng unang kagat, isang makapal na ulap ng usok ng sigarilyo ang direktang tumama sa aking mukha. Si Arturo, sa kaliwang kamay ay may hawak na tinidor at sa kanan ay isang nakasinding sigarilyo, matakaw na hinihigop ang usok at walang hiyang ibinubuga ito sa ibabaw ng mesa. Bumalik ang pagdudual ko ng doble ang lakas. Ang amoy ng usok na humalo sa pagkain ay nakakasikmura. Nagsimula akong umubo ng malakas. May mga luha sa aking mga mata. Mabilis kong tinakpan ang aking bibig gamit ang pamunas. Sinusubukang pigilan ang pagsusuka. Nang makita ako ng ganito, kumunot ang noo ni Leonora. Kumakain ka at umuubo na parang may tuberkulosis. Nawawalan ako ng gana sa iyo. Kung masama ang pakiramdam mo, umalis ka dyan at hayaan mong kumain ng iba ng payapa. Tiningnan ko siya ng aking namumulang mga mata. At pagkatapos ay si Arturo na patuloy sa paninigarilyo. Hindi ko na kaya. Inipon ko ang lahat ng aking tapang at sa nanginginig ngunit matatag na boses sinabi ko, Papa, buntis po ako. Sinabi ng doktor na iwasan ko ng tuluyan ang usok ng tabako dahil nakakasama ito sa baga at utak ng sanggol. Pwede po bang patayin niyo muna ang sigarilyo pagkatapos ng hapunan? Pwede po kayong pumunta sa balkonahe. Binalot ng nakakamatay na katahimikan ang sala. Tumigil ang tunog ng pagnguya. Ibinaba ni Arturo ang kanyang mga kubyertos. Namula ang kanyang mga mata na parang may dugo. Ramdam ang matinding tensyon. Humithit siya ng malalim sa sigarilyo at ibinuga ang usok ng diretso sa aking mukha, nagsasalita sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Anong sinabi mo? Papatayin ko ang sigarilyo. Kailan pa nag-utos ang manugang sabyanan sa bahay na ito? Ha? Naninigarilyo ako buong buhay ko. Lumaki sina Joaquin at Cassandra na nilalanghap ito at walang namatay. Bastos na bata, may pera ka lang ng kaunti, akala mo pwede mo na kaming tapakan. Si Joaquin, nang makita ang galit ng kanyang ama, imbes na ipagtanggol ako, ay hinarap ako ng may paninisi. Ano ba ang problema mo? Sa ganitong gabi, pinapainit mo ang ulo ni Papa. Hindi ka mamamatay sa isang sigarilyo. Tumahimik ka. Ang galit na matagal ko nang pinipigilan ay tuluyang sumabog. Hindi na ako mananahimik. Tinitigan ko ng diretso sa mga mata si Joaquin at ang boses ko ay tumigas na parang bakal. Ano ba iyang sinasabi mo? Anak mo rin ito. Kung wala kang respeto sa akin, maawa ka man lang sa sarili mong anak. Nagsisigarilyo ang tatay mo sa mesa. Alam mo ba kung gaano ito kalason? Nakapag-aral ka. Dapat alam mo. Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpayanig sa mga plato. Patayong sumigaw si Arturo, ang mukha ay nakangiwi sa galit. Dinuro niya ako.
Nangangahas kang sumagot sa akin? Sinusubukan kitang turuan. At ikaw, sumasagot? Ipapakita ko sa iyo kung saan ka lulugar. Pagkasabi nito, sumugod siya sa aking direksyon. Sa kamay, hawak pa rin niya ang nakasinding sigarilyo. Sa takot, sinubukan kong umatras. Ngunit naipit ang silya sa refrigerator. Si Joaquin, nang makitang aatake ang ama, imbes na pigilan siya, ay damba na lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga braso ng buong lakas. Manatili kang tahimik, sigaw niya. Hayaan mong turuan ka ni Papa ng disiplina. Ang mga babae at bata ngayon ay lalong nagiging palasagot. Nagpupumiglas ako ng walang pag-asa. Ngunit paano mananalo ang isang buntis na babae sa isang hamak na lalaki? Yumuko si Arturo sa akin. Sa kanyang mga mata ay makikita ang purong kasamaan at pagkatapos ay nakaramdam ako ng hindi maisip na sakit, nakapapasong hapdi na tumagos sa bandang tiyan ko. Ibinaon niya ang nagbabagang dulo ng sigarilyo ng diretso sa aking buntis na tiyan. Sinusunog ang manipis na tela ng aking damit. Ang amoy ng sunog na tela ay humalo sa amoy ng pasong balat. Diniin niya ang sigarilyo ng buong lakas, pinapatay ito sa aking katawan na parang isang ashtray, para matutok ang huwag magmataas. Tatandaan mo ito, angil niya. Nakaupo lang sina Leonora at Cassandra nanonood, ngunit walang ni isa sa kanila ang gumalaw para ipagtanggol ako. Sa mga labi ni Cassandra ay lumitaw pa ang isang mapangutyang ngiti na parang nanonood ng isang magandang serye sa telebisyon. Sa segundong iyon, ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa sakit sa aking puso. Ang imahe ng asawang kasiping ko sa kama, hawak ako ng mahigpit para matorture ako ng kanyang ama, ay nag-iwan ng peklat sa aking isipan na hindi na maghihilom. Pag-ibig, respeto, pamilya, lahat ay naglaho kasama ng isinumpang usok na iyon. Ang sakit mula sa paso ay gumana bilang isang malakas na iniksyon ng adrenaline. Ginising nito sa akin ang instinto na mabuhay at isang dalisay at walang pumipigil na puot. Hindi na ako ang sunod-sunurang manugang na nagtitiis sa lahat ng panghihiya. Ang sugatang hayop sa loob ko ay nagising. Inipon ko ang lahat ng aking lakas at sinipa ng buong lakas ang binti ni Joaquin. Napaungol siya sa sakit at binitawan ang aking mga braso. Lumayo ako. Pinapanatili ang ligtas na distansya. Hawak ang aking tiyan at humihingal, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa sala. Nakatayo si Arturo, hawak ang nakakadiring upo sa kanyang kamay. Nagngangalit pa rin sa galit, ngunit bahagyang lito sa aking naging reaksyon. Minamasahe ni Joaquin ang kanyang binti, nakatingin sa akin na parang ako ang kaaway. Nanginginig ang mga kamay, itinaas ko ang aking damit. Sa maputlang balat ng aking buntis na tiyan, makikita ang isang itim, bilog at malinaw na marka ng paso. Tuyo na ang aking mga luha. Sa aking mga mata ay natira na lamang ang panlalamig na kasing talim ng labaha. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa. Itinaas ito at kumuha ng magkakasunod at malilinaw na litrato ng paso. Pagkatapos, itinutok ko ang kamera sa kanila. Binivideo ang mukha ng bawat isa. Ang agresibong si Arturo, ang nakakaawang si Joaquin, ang walang pakialam na si Leonora, at ang naaaliw na si Cassandra. Anong ginagawa mo? Ibaba mo iyang cellphone, sigaw ni Leonora, biglang kinabahan. Sumugod si Cassandra para agawin ang cellphone, ngunit nakapag-atras ako sa tamang oras. Pinapanatiling nakataas ang cellphone, sinabi ko sa boses na malamig at nakakatakot sa pagiging kalmado. Anong ginagawa ko? Kumukuha ng ebidensya na kayo ay mga hayop. Hindi kayo tao, mga halimaw kayo. Sinong tinatawag mong hayop? Malanding babae. Lumayas ka sa pamamahay ko. Umungal si Arturo, naghahanda para sa panibagong pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ako umatras kahit isang hakbang. Tumayo ako ng tuwid at hinawakan ng mahigpit ang dulo ng mantel. Palalayasin mo ako? Sige, pero bago ako umalis, ibibigay ko sa inyo ang nararapat sa inyo. Nakatuon ang lahat ng puot sa aking mga kamay. Hinila ko ng may matinding lakas ang mabigat na linen na mantel na sadyang ipinagawa ko para sa Paskong ito. Ang tunog ng mga nababasag na plato, ng salamin at metal na tumatama sa sahig ay nakakabingi. Ang buong mesa na puno ng pagkain ay lumipad sa ere at direktang bumagsak kina Joaquin at Arturo. Ang mainit na sarsa ng kare-kare ay tumalsik kay Arturo na napasigaw dahil sa paso. Ang mga bandehado na may morcon at crispy pata ay nagkadurog-durog at ang laman nito ay kumalat sa mga eleganteng damit pambiyahe ni na Joaquin at Cassandra, ang red wine, ang mantika ng karne. Lahat ay humalo sa isang mamantika at mabahong sanaw sa sahig.
Ang marangyang sala ay nagbago sa isang kisap mata. Si Arturo ay tumatalon-talon habang nagmumura dahil sinusunog ng mantika ang kanyang mga binti. Naiwang nakanganga si Leonora, nawalan ng kulay ang mukha. Tumili si Cassandra nang makita ang mga mantsa ng mantika sa kanyang mamahaling damit. Ako ay nasa gitna ng kaguluhang iyon, tinitingnan ang dumi, at nakaramdam ng hindi maisip na kasiyahan at kagaanan. Ang pamilyang ito ang pinakailalim ng basurahan. Kayo ay mga bulok na parasito. Manatili kayo rito kasama ang inyong kayabangan at ang kalat na ito. Aalis na ako. Tinalikuran ko sila at pumunta sa kwarto. Sinubukan akong habulin ni Joaquin, ngunit nadulas siya sa natapong alak at bumagsak sa isang kaawa-awang paraan. Sa kwarto, naglagay ako ng ilang damit sa isang bag. Lahat ng mahalagang dokumento at ang aking wallet. Hindi ko na kailangan ng iba pa. Lahat sa kondo na ito, mula telebisyon hanggang leather na sofa, ay pag-aari ko. Ngunit ngayon ay tinuturing ko ang lahat ng iyon bilang limos para sa mga buitreng iyon. Babawiin ko ang lahat, ngunit hindi ngayon at hindi sa ganitong paraan. Kinuha ko ang maleta at naglakad patungo sa pinto. Patuloy na sumisigaw ng mga pang-iinsulto si Arturo. Kung aalis ka rito, huwag ka nang bumalik, hayop ka. Huminto ako sa pinto at tiningnan sila sa huling pagkakataon. Sa aking mga mata ay walang iba kundi purong pandidiri. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako babalik sa impyernong ito. Ngunit tandaan nyo ang araw na ito. Sa ginawa nyo sa akin at sa anak ko, magbabayad kayo ng 1,000 beses pa. Sulitin nyo na ang huling Pasko nyo sa kondo na ito dahil malapit na kayong mawalan ng karapatan dito. Ibinagsak ko ang pinto, iniiwan ang kaguluhan at mga sigaw. Pagpasok ko sa elevator, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Magulo ang buhok ko, maputla ang mukha, ngunit sa aking mga mata ay nag-aalab ang determinasyon. Sa labas, sa ibabaw ng BGC, naririnig na ang mga unang paputok. Nalalapit na ang bagong taon. Para sa iba, simula ng saya. Para sa akin, simula ng isang digmaan. Isang digmaan para sa hustisya, para sa dignidad at para sa kaparusahan ng mga taong gustong sirain ako at ang aking anak. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang aking abogado. Malamig ang aking boses. Ati, ilustre, hello. Pasensya na sa pagtawag sa bisperas ng Pasko. Ngunit kailangan ko ng ilang dokumento ng madalian. At pakiusap, i-block mo agad ang lahat ng extension credit cards na nakapangalan sa asawa ko at sa pamilya niya. Ilang sandali pa, isang Grab ang nagdala sa akin sa mga maliwanag na kalsada ng Metro Manila. Nag-check-in ako sa isang 5-star hotel sa Makati. Maluwag ang kwarto, amoy malinis, ang kabaligtaran ng bahay na iyon na amoy usok. Nagbabad ako sa mainit na tubig. Hinahayaan itong ibsa ng sakit sa aking tiyan at sa aking puso. Hindi malalim ang paso, ngunit masakit, nagpapaalala sa akin ng kanilang kalupitan. Nang may pag-iingat, nagpahid ako ng ointment at naglagay ng bandage. Tila nararamdaman ng sanggol sa aking tiyan ang aking emosyon. Mahina itong sumipa. Hinaplos ko ang aking tiyan at bumulong. Patawad, mahal ko. Pangako ko na wala nang mananakit sa iyo kailanman. Mula ngayon, tayong dalawa na lang. Pagkatapos pakalmahin ang aking mga ugat, lumipat ako sa unang hakbang ng aking plano, ang pagputol sa pera. Binuksan ko ang bank app na ginagamit ko nitong nakaraang 3 taon. Upang makapagyabang si Joaquin sa kanyang mga kaibigan, binigyan ko siya ng credit card na may malaking limit. May card si Leonora para sa pamimili, at si Cassandra ay may card na may limit para sa maliliit na gastusin. Lahat ay automatikong binabayaran ng aking sweldo. Gumagastos sila ng hindi nag-iisip, hindi kailanman tumitingin sa presyo, tinatrato akong parang balon na walang ilalim. Mabilis na nag-swipe ang aking daliri sa screen. Extension card ni Joaquin, blocked. Extension card ni Leonora, blocked. Extension card ni Cassandra, blocked. Ngunit hindi ako tumigil doon. Kinansela ko ang lahat ng auto-debit, kuryente, tubig, internet, ang monthly dues ng kondo, ang bayad sa parking. Tingnan natin kung paano mapapanatili ng pamilya ni Joaquin gamit ang kanyang kakarampot na sweldo, ang isang marangyang kondo sa BGC, na kumakain ng libu-libong piso buwan-buwan sa bills pa lang. Napangiti ako sa aking sarili. Iniisip kung ano ang mangyayari. Ayon sa kanilang tradisyon, pagkatapos ng nasirang Noche Buena, malamang ay lalabas ang pamilya ni Joaquin para uminom, pakalmahin ang mga ugat, at salubungin ang bagong taon sa isang eksklusibong bar. Iyon ang lagi nilang nakasanayan. Ang magsaya, gamit ang pera ko. Tulad ng inaasahan, paglipas ng 1 oras, nagsimulang mag-vibrate ang aking cellphone. Si Joaquin iyon.
tumatawag. Ini-silent ko ito at itinaob ang screen. Dahil hindi ko sinasagot, nagsimulang dumating ang mga mensahe. Anong ginagawa mo? Bakit hindi gumagana ang card? I-unblock mo ito ngayon din. Sinusubukan kong magbayad ng bill at na-decline ang card. Gusto mo ba akong ipahiya sa harap ng mga kaibigan ko? Nasiraan ka na ba ng bait? Sagutin mo. Nagsalin ako ng orange juice at binuksan ang telebisyon, nakararamdam ng pambihirang kapayapaan. Sa eksklusibong bar, malamang sa The Island sa BGC, tiyak na may nagaganap na drama. Siguradong nagpa-reserve si Joaquin ng VIP table. Mamahaling inumin at pulutan. Tiyak na aabot ng ilang libong piso ang bill. Nang may dignidad, inilabas niya ang card para magbayad. Beep! Transaksyon! Declined. Malamang nangumiti ng magalang ang waiter. Pasensya na po, na-decline ang card. Ibang card po sana. O cash. Pinagpapawisang sumubok muli si Joaquin ngunit bigo. Malamang na sumaklolo si Leonora ibinigay ang kanyang card. Anong pagkakamali? Malaki ang limit nito. Hindi nyo lang alam gamitin. Beep. Transaksyon. Declined. Inilabas ni Cassandra ang kanya. Parehong resulta. Ang tatlong card ay naging walang kwentang piraso ng plastic. Naisip ko ang manager na lumalapit, iginigiit ang pagbabayad ng bill, nagbabantang tatawag ng pulis. Kailangang tumawag ni Joaquin sa mga kaibigan para mangutang. Wala na ang mamahaling BMW para makauwi. Kinailangan nilang mag-book ng pinakamurang Grab. Isa pang mensahe mula kay Joaquin. Napakasama mo. Maghihiganti ako. Pagsisisihan mo ito, bukas ng umaga tayo mag-usap. Napatawa ako ng malakas. Mag-usap. Hindi pa niya alam kung sino ang kakausapin ng sino. Ang regalong naghihintay sa kanila sa araw ng Pasko ang magiging tunay na sampal. Ibinaba ko ang cellphone at natulog para mag-ipon ng lakas para sa palabas, kinaumagahan. Tiyak na ang mga lalaking nakauniporme ay magiging mahuhusay na bisita para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, araw ng Pasko. Tamad na pinagliwanag ng araw ang malamig na umaga sa Maynila. Sa kondo sa BGC, ang mga bisitang kumatok sa pinto ay nakasuot ng asul na uniporme ng Philippine National Police, saktong alas 8 ng umaga. Habang humihikab si Arturo, naghihintay na pumunta ang mga kapitbahay para bumati ng maligayang Pasko upang makapagyabang muli siya tungkol sa kanyang mayamang manugang. Walang tigil na tumunog ang doorbell. Tumakbo si Joaquin para buksan, sa pag-asang mga kaibigan iyon. Nanigas ang ngiti sa kanyang mukha nang makita ang dalawang pulis at ang administrator ng building. Sa likod nila ay ako, walang emosyon ang mukha, hawak ang medico-legal report. Mahigpit na nagtanong ang mas matandang pulis. Dito po ba nakatira si Ginoong Arturo Makalintal? Nautal si Joaquin. Opo, ano po ang problema sir? Sa mismong araw ng Pasko, nakatanggap kami ng reklamo ng krimen na ginawa ni Ginoong Arturo, pananakit at violence against women and children na inihain ni Ginang Clarice. Pakitawag ang inyong ama. Lumabas si Arturo sa kwarto at nang makita ako, ay muling namula sa galit. May kapal ka pa ng mukhang bumalik dito? Pinagbabantaan mo ako gamit ang pulis? Walang utang na loob na babae? Inignora ko siya at ibinigay sa pulis ang litrato ng paso at ang dokumento mula sa emergency room ng ospital kagabi. Diagnosis, second-degree burn, kailangan ng pagsubaybay dahil sa pagbubuntis. Tiningnan ng pulis ang dokumento at pagkatapos ay hinarap si Arturo na may matigas na ekspresyon. Ginoong Arturo, pakiusap na kumalma kayo. Ang paggamit ng nakasinding sigarilyo para pasuin ang isang buntis na babae ay isang mabigat na krimen. May matibay na hinala ng physical injury at pang-aabuso. Pakiusap, sumama kayo sa amin sa presinto para magbigay ng salaysay. Agad na nanlaki ang mga mata ni Arturo, hindi makapaniwala sa narinig. Nasanay siyang maging hari at Panginoon sa bahay. Akala niya ang pananakit sa asawa o manugang ay isang pribadong pagtuturo lang ng disiplina. Kalokohan. Nagsimula siyang sumigaw. Tinuturuan ko lang siya. Bastos siya. Kailangang ilugar. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Umiling ang administrator ng building dahil sa awa. Ginoong Arturo, nasangkot kayo sa malaking gulo. Anong taon na para gawin ang mga ganitong bagay? Mananakit ng buntis? Mas mabuting sumama na kayo sa mga pulis. Kundi mas lalala pa ito. Dahil sa pagiging matatag ng pulisya, nagsimulang makaramdam ng takot si Arturo. Ang kanyang pagiging agresibo kanina ay naglaho, napalitan ng panik. Si Joaquin, sa gilid, ay kasing putla ng pader. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita para ipagtanggol ang kanyang ama. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa. Clarice, anong ginagawa mo? Ipapakulong mo ang tatay ko sa araw ng Pasko?
Anong sasabihin ng mga tao? Bawiin mo ang reklamo. Ngumiti ako ng may pagkaawa. Mas nag-aalala ka pa sa reputasyon kaysa sa buhay ko at ng anak ko? Anong ginagawa mo noong pinapaso ako ng tatay mo ng sigarilyo? Hawak mo ako, hindi ba? Kasabwat ka, Joaquin, kaya wag kang masyadong matuwa. Ngayon ay inaasikaso ko lang muna ang pangunahing salarin. Dinala si Arturo sa elevator, habang nakikita ng mga usyoserong kapitbahay na lumabas sa hallway. Umaalingaw-ngaw ang mga bulungan at chismis. Diyos ko, dinala ng pulis si Arturo. Sabi nila, binugbog niya daw ang buntis niyang manugang, at mukha pa naman siyang disente. Nagsara ang mga pinto ng elevator. Pinutol ang paningin ko sa gulat na mukha ng biyenan ko. Tumalikod ako at umalis. Nakaramdam ng pagkawala ng tinik sa puso ko. At ito ay pambati pa lamang para sa Pasko. Pagkatapos ng Pasko, unti-unting bumalik sa normalidad ang syudad. Ngunit sa kondo ni Joaquin, parang may lamay ang paligid. Nakaupo ako sa isang cafe malapit sa bahay ng aking mga magulang sa Valle Verde. Umiinom ng iced latte at chinecheck ang bank app sa aking cellphone. Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa aking mga labi. Ayon sa plano, sumabog na ang bomba sa pinansyal. Sa kondo, sinasabunutan ni Joaquin ang kanyang sarili, nakatingin sa screen ng cellphone. Kakakuha lang niya ng malamig na text message mula sa bangko. Pinapaalalahanan namin kayo na ang palugit para sa pagbabayad ng inyong housing loan ay napaso na, halagang naiwan, 150,000 piso. Inaanyayahan namin kayong magbayad agad upang maiwasan ang penalty. Dati, ang numero para sa mga notifikasyon ay ang sa akin. Ngunit bago ako umalis, pinalitan ko ito ng numero ni Joaquin at itinigil ang pagbabayad. Sumigaw si Joaquin. Mama! Itinigil na ni Clarice ang pagbabayad ng loan. Humihingi ang bangko ng 150,000 piso. Saan tayo kukuha ng ganyang pera? Si Leonora, na nagbabalat ng lanta ng patatas sa isang sulok, ay napatalon sa gulat, nabitawan ng kutsilyo, at nagsimulang magreklamo. Gusto tayong patayin ng ahas na iyon. Ang 150,000 piso ay higit pa sa 5 buwang sweldo mo. At ang kuryente, tubig, ang duwes ng kondo, pinutol niya lahat, daing ni Joaquin. Nagpunta rito ang admin kaninang umaga. Pinaalalahanan tayo sa hindi bayad na condo dues at parking. Nasa 40,000 piso pa iyon. Kung hindi tayo magbabayad, puputulan tayo ng tubig at hindi papagamit ng elevator. Napabagsak si Leonora sa upuan, abo ang kulay ng mukha. Ilang araw nang pumipigil sa kanya ang blocked credit card na pumunta sa S.R. o Rustans para bumili ng salmon at mga keso. Walang laman ang refrigerator. Ilang itlog at tuyong gulay na lang ang natitira. Nasanay sa marangyang buhay, bigla siyang kinailangang magbilang ng bawat sentimo. Ang tanghalian ay mukhang kaawa-awa, isang malabnaw na sabaw, sunog na scrambled egg, at tinapay. Tiningnan ni Cassandra ang mesa at nangasim ang mukha. Anong pagkaing aso ito? Hindi ko to gagalawin. Magdi-dinner ako sa labas kasama si Inigo. Nainis si Leonora sa kanyang anak. Di umalis ka. Kung ganyan ka katalino, binablock din niya ang card mo. Saan ka kukuha ng pera para sa mga party mo? Tinaas ni Cassandra ang kanyang ilong. Huwag kang mag-alala, ma. Maraming pera si Inigo. Mayaman siya. Kailangan ko siyang samantalahin. Hindi katulad ni Joaquin na hinayaang maglayas ang asawa. At ngayon lahat tayo nagugutom. Gustong sampalin ni Joaquin ang kanyang kapatid, ngunit nagpigil siya. Tahimik siyang sumubo ng kapiraso ng tuyong tinapay, nalalasahan ng pagkatalo. Namimiss niya ang mga masasarap na putahing niluluto ko. Namimiss niyang hindi mag-alala sa mga bills. Nagsisimula na siyang magsisi, ngunit hindi dahil sa masama ang naging trato niya sa akin. Nagsisisi siya dahil nawala niya ng maaga ang kanyang libreng ATM. Kailangan natin siyang pabalikin, sabi niya. Ma, ang 30,000 kong sweldo hindi man lang sasapat para sa condo dues. Mabilis na tumango si Leonora. Kailangan mo siyang amuhin. Malambot ang puso ng mga buntis. Puntahan mo siya. Lumuhod ka. Umiyak ka ng kaunti. Siguradong patatawarin ka niya. Pagkatapos ng lahat, mahal ka niya. Sabihin mo sa kanyang ipangalan ng bahay sa iyo, at pagkatapos ay pahihirapan natin siya. Akala nila ay nakabuo sila ng isang matalinong plano, nang hindi namamalayang 10 hakbang na akong nauuna. Ang susunod na baraha na aking inilaro ay tumama ng diretsyo sa pinakamaliwanag na pag-asa ng aking hipag. Si Cassandra, isang tamad at mababaw na babae, ay namumuhay sa isang ilusyon, naniniwalang nabingwit niya ang mayamang si Inigo mula sa Maynila para tapatan ang kanyang antas. Walang hiya siyang nagnanakaw ng aking mga mamahaling gamit. Nang gabing iyon,
Nakatanggap ako ng litrato mula sa isang private detective. Nakaupo si Cassandra sa isang eleganteng restaurant sa Makati. Sa kanyang leeg ay kumikinang ang aking white gold na kwintas na may mga brilyante at sa katabing upuan ay ang aking Chanel bag. Ninakaw niya ang mga ito bago mag-Noche Buena. Ngumiti ako at tinawagan ng aking abogado. Attorney, ilustre, oras na para sa palabas. Sa Blackbird Restaurant, dalhin mo ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Sa restaurant, sa liwanag ng kandila at may background music, nag-pose si Cassandra para sa mga litrato, sinusubukang isama sa frame ang bag. Cassandra, siguro umabot ng ilang daang libo yung bag na yan. Inayos ni Cassandra ang kanyang buhok at tumawa ng mapang-akit. Binili ko to sa Italy noong isang buwan. Sa bahay marami pa ako. Pag nagsawa ako, tinatapon ko na lang. Habang nagyayabang si Cassandra ng kanyang peking yaman, isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-arte. Magandang gabi, Cassandra. Pasensya na sa panggugulo sa romantikong date nyo. Napatalon si Cassandra, namumutla nang makita ako sa tabi ng isang eleganteng abogado. Clarice, anong ginagawa niyo rito? Inignora ko siya at kinausap si Inigo. Magandang gabi. Hipag ako ni Cassandra. Nandito ako para kunin ang mga gamit na hiniram ng babaeng ito sa closet ko nang walang paalam. Nagsimulang mautal si Cassandra, tumutulo ang pawis sa mukha niya, sinisira ang makapal niyang make-up. Anong sinasabi mo dyan? Akin ang mga gamit na to. Huwag mo kong siraan. Humakbang si Ati. Ilustre at naglapag ng folder sa mesa. Miss, ito po ang mga Certificate of Authenticity at mga resibo ng Chanel bag at diamond necklace. Lahat nakapangalan sa kliyente ko, si Ginang Clarice. Mayroon din kaming kuha mula sa CCTV ng bahay, kung saan makikita kayong ninanakaw ang mga bagay na ito sa kwarto ng kliyente ko noong 23 ng Disyembre. Ang pagnanakaw ng mga gamit na ganito kahalaga ay isang krimeng pwedeng pagdusahan sa kulungan. Ibabalik mo ba ang mga gamit dito ngayon din o tatawag kami ng pulis? Si Inigo, pagkarinig ng mga salitang pagnanakaw at pulis, ay agad na umatras. Tiningnan niya si Cassandra na nandidiri. Cassandra, anong ibig sabihin nito? Sabi mo isa kang mayamang tagapagmana, pero isa ka lang palang hamak na magnanakaw galing probinsya. Hinawakan ni Cassandra ang kamay niya sa panik. Inigo, pakinggan mo ko. Nagsisinungaling ang bruhang yan. Inggit lang siya sa akin. Binitawan ni Inigo ang kamay niya at tumayo. Pinapagpag ang kanyang jacket, na parang natatakot mahawaan ng kahirapan. Itigil mo na yan. Nasa mesa ang ebidensya. Ayoko sa mga taong mababaw at sinungaling na tulad mo. Tapos na tayo. Wag mo na kong tatawagan. Umalis siya nang hindi lumilingon. Naiwang nakaupo si Cassandra na parang rebultong bato. Ang mga luha ay nagpalatag sa kanyang maskara sa kanyang mga pisngi. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Hubarin mo ang kwintas at ibalik mo ang bag. O gusto mong tumawag ako sa 911? Nanginginig ang mga kamay. Hinubad niya ang kwintas. Ibinagsak sa mesa at itinulak ang bag palapit sa akin. Tinitingnan ako ng may purong poot. Sinira mo ang buhay ko. Nawalan ako ng milyonaryo dahil sayo. Galit na galit ako sayo. Sinuri ko ang mga gamit ko. Itinago ito at yumuko malapit sa tenga niya. Ikaw ang nagpasok sa sarili mo sa gulong to. Kailangan mong alamin kung saan ka lulugar at hindi magtayo ng buhay mula sa pagnanakaw. Libre ang leksyong ito. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Umalis ako ng restaurant. Iniwan siyang nag-iisa. Nakalantad sa mga mapangutyang tingin ng ibang mga customer. Matagal niyang maaalala ang kahihiyang iyon. Pagkatapos ng insidente sa restaurant, kumilos ang pamilya ng asawa ko na parang mga hayop na na-corner. Imbes na magpakita ng pagsisisi, lumipat sila sa taktikang ganap na kalokohan, inaatake ang trabaho at reputasyon ko. Sa unang araw pagkatapos ng bakasyon ng Pasko, pagbaba ko ng sasakyan sa harap ng building ng kumpanya namin sa Ayala Avenue, nakakita ako ng nagkakagulong mga tao. Sa gitna ay si Leonora, magulo ang buhok, suot ang kanyang pinakapangit at maruruming damit, at may hawak na kartulinas na may sulat kamay. Director Clarice binubugbog ang biyenan at pinalayas ang pamilya. Umiiyak ng malakas si Leonora, kinukwento sa mga dumadaan ang inimbento niyang trahedya. Mga tao, tingnan ninyo. Ang manugang ko, ang dakilang direktor, may pera at tinatrato kaming parang basura. Pinalayas kami, gumawa ng peking ebidensya para maikulong ang asawa ko, at ngayon itinapon kami palabas ng bahay. Natutulog na lang kami sa ilalim ng tulay. Nasaan ang hustisya? Nasa tabi niya si Joaquin, nag-iinarte bilang biktima.
Umiiyak ng mga luhang buwaya, nagbubulungan ang mga tao. Ang mga tao, hindi alam ang totoo, ay nagsimulang tumingin sa akin ng masama. Nalito ang mga gwardya ng building, natatakot na gumamit ng dahas sa isang matandang babaeng umiiyak. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking blazer at pumasok sa lobby. Nang makita ako ni Leonora, sumugod siya sa akin, nakalabas ang mga kuko, sinusubukang sabunutan ako, ngunit hinarang siya ng isang gwardya. Nandyan na ang ahas na iyan, ibalik mo sa amin ang kondo. Ibalik mo ang mga susi, sigaw niya sinadya para marinig ng lahat sa opisina. At sa katunayan, lumabas mula sa elevator ang HR director at ang boss ko, isang expat. Tiningnan ng boss ko ang eksena nang may pagkadismaya at nagtanong sa Ingles. Clarice, what is happening here? Why is this woman protesting against you in our lobby? This is damaging our company's image. Sumagot ako ng kalmado. Sapat ang lakas para marinig ng mga tao. Boss, pribadong bagay po ito. Pasensya na po sa nangyari. Biyenan ko po at asawa ko na sinusubukang mangikil ng pera at siraan ang pangalan ko dahil nag-file ako ng annulment dahil sa pang-aabuso. Aayusin ko po ito ngayon din. Sabi ng boss ko, you have 1 hour. I don't want to see this circus when our clients arrive. Inarap ko sina Leonora at Joaquin ng may malamig na tingin. Tapos na ba ang palabas nyo? Kung naghahanap kayo ng tanga, humanap kayo sa iba. Sabi nyo binugbog ko kayo, may ebidensya ba kayo? Dahil ako, mayroon akong napakagandang ebidensya na ang asawa mo ang nagpaso sa tiyan ko gamit ang sigarilyo. Nautal si Leonora, ngunit patuloy na nagiit. Nasaan ang mga ebidensyang iyon? Hanggang salita ka lang. Uupo ako rito hanggang hindi mo ibinabalik ang mga susi at ang pera. Ngumiti ako ng may pagkaawa. Gusto mo ng ebidensya? Sige, ipapakita ko sa buong Pilipinas ang tunay na mukha ng pamilya nyo. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya para hindi ako mapahiya sa harap ng mga katrabaho ko. Umakyat ako sa elevator papunta sa opisina ko. Inignora ang katotohanang nanginginig siya sa lamig sa ibaba. Umupo ako sa harap ng computer at inaccess ang CCTV system ko sa bahay. Dahil madalas akong may business trips, nagkabit ako ng mga kamera sa sala na nagre-record ng tunog at video diretso sa cloud. Ang pamilya ni Joaquin ay ignorante sa teknolohiya. Malamang na inisip nilang hindi gumagana ang kamera o wala akong access dito. Nag-edit ako ng 5 minutong video. Mula sa sandaling sinindihan ni Arturo ang sigarilyo at idiniin ito sa tiyan ko. Malinaw na makikita si Joaquin na pinipigilan ako at ang paghila ko sa mesa hanggang sa sandaling umalis ako. Lahat ng bastos na pang-iinsulto ni Arturo, ang pagiging duwag ni Joaquin, ang kawalang pakialam ni Leonora, at ang pagtawa ni Cassandra ay malinaw at naririnig. In-upload ko ang video sa Facebook. Na-ishare ko sa mga local community groups at forums na may maikling caption. Ang totoo tungkol sa walang utang na loob na manugang kapag pinaso ng biyenan ang buntis niyang tiyan ng sigarilyo habang hawak ng asawa ang kanyang mga kamay. Kayo na ang humusga. Sa loob ng 15 minuto, sumabog ang bagyo sa internet. Libu-libong shares, 10,000 galit na comments ang bumuhos na parang avalanche sa mga basurang iyon. Mga hayop, hindi tao. Ang asawang ito ay ang pinakamasahol sa mga uod. Gustong-gusto kong duraan ang pagmumukha niya. Mga bandido. Sana mabulok sa kulungan ng matandang yan. At yung matandang babae na nagpoprotesta sa labas ng opisina ay iisang tao. Ang kapal ng mukha. Nagsimulang i-share ng mga tao ang video. Itatag ang mga profile ni na Joaquin at Leonora. At mabilis ding nahanap ng mga internet detectives ang profile ni Cassandra. Samantala, sa lobby ng building, nakaupo si Leonora sa sahig umiinom ng tubig. Napansin niyang hindi na nakatingin ang mga tao sa kanya ng may awa, kundi may purong pandidiri. Isang babaeng nagtatrabaho sa katabing kafe ang kumuha ng cellphone. Nilakasan ang volume at pinerfect ang video. Ang boses ni Arturo na umiinsulto sa akin ay umalingaw-ngaw sa lobby. Muntik nang duraan ng babae ang paanan ni Leonora. Matanda ka na wala ka pang kasing dami ng hiya. Umalis ka rito, nakakadiri ka. Napanood ko ang video, kumukulo ang dugo ko. Umalis ka rito, nakakadiri ka. Napanood ko ang video. Kumukulo ang dugo ko. Hindi na intindihan ni Leonora ang nangyayari hanggang sa tumakbo si Joaquin papunta sa kanya. Maputla ang mukha. Idinidikit ang cellphone sa ilong niya. Ma, tapos na tayo. In-upload ni Clarice ang video sa internet. Lini-lynch na tayo ng buong Pilipinas. Inagaw ni Leonora ang cellphone at, nang makita ang dami ng comments at banta, tuluyan siyang namutla. Inatake siya ng panik at hinimatay sa sahig. Ang plano nilang magpanggap na biktima
ay pumalpak ng sobra at ang pamilya nila ay naging public enemy number 1. Mula sa bintana sa ika-20 palapag, pinanood ko si Joaquin na isinasakay si Leonora na halos walang malay sa takot sa isang taxi. At simula pa lamang ito. Ang bagyo sa media ay sumira sa kanilang reputasyon. Ngunit upang tuluyang bunutin ang cancer na ito, kailangan kong atakihin ang nag-iisa nilang pinagkukunan ng yaman, ang aking marangyang kondo sa BGC. Nakaupo ako sa opisina ng aking abogado. Sa ibabaw ng mesa, isang salansan ng mga dokumento na nagpapatunay ng aking pagmamayari. Binili ko ang kondo 2 taon bago kami ikasal sa tulong ng aking mga magulang. Sa Registry of Deeds, iisang pangalan lang ang nakalagay, Clarice. Si Joaquin noon ay isang mahirap na lalaki, kahit ang engagement ring ay binili ng hulugan. Wala siyang naiambag ni isang sentimo para sa kondo. Itinulak sa akin ni Atty. Ilustre ang isang dokumento na may pulang selyo. Ito ang formal na Notice of Eviction. Sa mata ng batas, wala silang anumang karapatang manatili roon. Hindi sila nakarehistro bilang mga residente, ni hindi sila may-ari. Ipinadala ko via registered mail na may return receipt at nagdikit ng kopya sa pinto para hindi sila makapagkunwaring hindi nila nakita. May karapatan kang palayasin sila. Sa dokumento, binigyan ko sila ng eksaktong 3 araw. 3 araw para mag-impake at maglaho sa buhay ko. Sa mismong araw na iyon, ipinaalam sa akin ng security guard ng kondo na naiabot ng kartero ang sulat kay Joaquin. Binuksan ko ang mga kamera. Sa sala, nanginginig sa takot si Joaquin habang binabasa ang papel. Ma, papalayasin na talaga niya tayo. May 3 araw tayo. Kung hindi, papasok sila rito kasama ng mga gwardya at itatapon tayo sa labas. Si Leonora, na nakahiga sa sofa na may mask na pipino sa mukha, ay napatalon. Nahulog ang mga hiwa sa sahig. Ano? Ang kapal ng mukha niya. Bahay ito ng anak ko. Ako ang biyenan niya. May karapatan akong nandito. Tingnan mo ang mga papel. Siguradong nandoon ang pangalan mo. Napahawak si Joaquin sa ulo nang may pagkasira ng loob. Wala, ma. Nung binili niya tong kondo, wala pa akong pera. Ipinangalan niya lahat sa kanya. Nakikitira lang tayo rito. Bumuntong hininga si Cassandra habang nagkukulay ng kuko. Anong klaseng asawa ka na pumayag na ipangalan ng babae ang bahay sa kanya? Tanga. Kung sa kalsada tayo pupulutin, mamatay ako sa kahihiyan sa mga kaibigan ko. Lumabas si Arturo sa kwarto. Kakagaling lang niya sa pagtatanong sa pulis at kulo-kulo sa galit. Inagaw niya ang papel sa mga kamay ni Joaquin. Pinunit ito at itinapon sa sahig. Tinapakan ito. Hindi ako aalis dito. Kung kanya ang bahay, akin din to. Papuntahin mo siya rito. Kung may gagalaw sa akin, papatayin ko siya. Walang magpapaalis sa akin dito. Tiningnan ni Joaquin ang ama ng may ningning ng kawalan ng pag-asa. May punto si Papa. I-barricade natin. Batas o hindi batas, gagawa tayo ng iskandalo. Sasabihin natin na pinapalayas niya sa lamig ang mga matatandang magulang. Tingnan natin kung iririsk niya ang isa pang iskandalo sa media. Nang marinig ito, napangiti lang ako. Akala pa rin nila ako ang dating sunod-sunurang Clarice. Akala nila takot ako sa iskandalo. Makalipas ang 3 araw, matutuklasan nila kung ano ang ibig sabihin ng batas. Ang 3 araw ay mabilis na lumipas. Walang senyales na nag-iimpake ang pamilya. Bagkus, ginawa nilang basurahan ang marangyang kondo ko. Sinusubukang asarin ako at paalisin. Sa ika-4 na araw ng umaga, nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe mula sa mga kapitbahay sa group chat ng kondo. Nagrereklamo sila sa hindi matagalan na amoy galing sa kondo ko. Binuksan ko ang mga kamera at muntik na akong sumuka sa keyboard. Ang kondo ay mukhang battleground. Para pigilan akong makapasok, pinalitan ni Arturo ang pinto ng isang lumang padlock, ni-weld ng pilit. Ngunit ang pinakamasama ay ang ginawa nila. Nagkalat sila ng bulok na isda at tira-tirang repolyo na hinalo sa basura sa harap ng pinto, sa mga pader ng hallway, at nagbuhos ng ilan sa sala. Gusto nilang mapasuko ako sa baho at dumi. Sa puting pader ng sala, nagsulat si Cassandra gamit ang pulang lipstick. Bahay na minumulto ng bruhang nambubugbog ng pamilya, huwag pumasok. Pag-alagala si Leonora sa kanyang maruruming damit, nagbubulong-bulong ng mga sumpa, at may nakasalansang mga instant noodles sa isang sulok. Akala nila ako ay isang senyoritang direktor na napakasilan para dumihan ang sarili ko sa dumi na iyon. Maling-mali sila. Ang kanilang nakakaawang depensa ay nagpabilis lang ng plano ko. Hindi ko kailangang hawakan ng basurang iyon.
Ang pera ay may malaking kapangyarihan. Kumuha ako ng professional cleaning company na may protective gear at gas masks. Pagkatapos ay tumawag ako sa isang security agency at kumuha ng 10 malalaki at matipunong lalaki. Kinontak ko rin ang aking abogado para maghanda ng mga saksi para sa pagpapalayas. Nagpadala ako ng huling mensahe kay Joaquin. Dahil gustong-gusto ninyong mamuhay sa basura, i-enjoy nyo na ang huling gabi nyo. Bukas ng alas 8 ng umaga, lilinisin ko ang bahay na iyan mula sa lahat ng uri ng kalat. Tapos na ang laro. Nabasa ni Joaquin ang mensahe, tumawa ng malakas at sinabi sa mga magulang, naninindak lang yan. Sa amoy ng bulok na isda na to, hindi siya papasok dito. Sadyang napakatanga nila. Saktong alas 8 ng umaga, isang van ng cleaning company at 2 SUV ng security ang huminto sa harap ng building. Bumaba ako, kasama ng abogado ko at 2 saksi. Sa likod ko ay ang 10 dambuhalang gwardya at ang cleaning team na may mga mask. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa buong building. Kasama namin ang condo admin. Umakyat kami. Ang baho ng bulok na isda ay sumalubong sa amin pagkabukas ng mga pinto ng elevator. Napangiwi ang mga gwardya, ngunit pinanatili ang profesionalismo. Tumango ako. Lumapit ang isang locksmith na may dalang drill at, sa loob ng 2 minuto, ay sinira ang gawang bahay na kandado ni Arturo. Bumukas ang pinto na may malakas na kalabog. Sino yan? Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ni Arturo, na natutulog sa sofa, napatalon at kumuha ng kutsilyo, sumugod patungo sa pasukan. Bago pa niya maiwasiwas ang sandata, pinatumba siya ng 2 gwardya, pinilipit ang kanyang mga braso, at inagaw ang kutsilyo. Tulong! Hold up! Mga magnanakaw! Sigaw niya. Sina Leonora at Cassandra ay tumakbo palabas ng kwarto. Pagkakita sa mga gwardya, nagpanik sila. Gustong gamitin ni Leonora ang huling barahan ng kababuyan. Nagsimula siyang maghubad para umihi sa carpet at idaan sa sigaw ang sitwasyon. Iihi ako rito at walang makakapagpaalis sa akin dito. Ngunit napakabagal niya. 2 babaeng gwardya ang humawak sa kilikili niya at dinala siya ng diretso sa hallway. Sapilitan siyang pinaupo sa isang plastik na silya. Nagsiksik si Cassandra sa isang sulok habang umiiyak. Lumabas si Joaquin sa banyo. Nakabalot lang sa isang tuwalya, kasing putla ng patay. Gusto sanang magsalita, ngunit idinikit ko ang eviction order sa mukha niya. Tapos na ang palugit. Lumabas kayo sa property ko. Nagsimula namang i-document ng abogado ang mga sira at dumi para magsampa ng kaso para sa danyos. Walang pakundangan ang cleaning team. Isinilid nila ang mga damit, maruruming kaldero at mga personal na gamit ng buong pamilya sa malalaking itim na garbage bags. Sa wala pang 1 oras, lahat ng gamit nila ay nasa kalsada na, sa harap ng marangyang kondo. Ineskortan sila palabas ng building. Naiwan sila sa lamig. Pinalilibutan ng mga sako. Parang mga walang tirahan. Pinalibutan sila ng mga kapitbahay. Nagkokomento sa sitwasyon ng may kasiyahan. Naupo si Arturo sa kalsada, namumula sa kahihiyan. Umiiyak ng walang tigil si Leonora, ngunit walang naawa sa kanya. Itinago ni Cassandra ang kanyang mukha. Pilit iniiwasan ang mga kamera ng cellphone ng mga usisero. Nakatitig si Joaquin sa itaas, sa 20 palapag, kung saan kakasara lang ng pinto ng balkonahe. Ang mga araw ng pamumuhay sa bulsa ng iba ay nagwakas na. Nasa itaas ako, humihinga ng hangin. Pakiramdam ko ay napakasariwa nito, sa kabila ng kakaibang amoy na nananatili pa rin sa hallway. At ganun na lang, nawalan sila ng bubong sa kanilang mga ulo. Sa pagpapalayas sa kanila, nagsisimula pa lang ang kanilang mga problema. Lumipat sila sa isang inuupahan, mura, at inaanay na apartment sa Caloocan. Ang kawalan ng pera, ang mga utang mula sa mga loan apps, at ang lumalaking puot sa pagitan nila ay nagdulot ng patuloy na pag-aaway. Isang maulan na hapon, habang ako ay nasa bahay ng aking mga magulang sa Valle Verde, nagbabasa ng libro, tumunog ang intercom. Tiningnan ng aking ina ang screen at umungol ng may pandidiri. Yung uod na si Joaquin nasa ulanan, parang asong paligaw-ligaw. Sumilip ako sa bintana. Walang payong si Joaquin, basang-basa. Mahaba na ang kanyang balbas at mukhang kaawa-awa. Nakatingin siya sa direksyon ng aming bahay at biglang lumuhod sa basang kalsada. Pinagdikit ang mga kamay na parang nagdadasal. Ibinagsak ng ama ko ang dyaryo sa mesa. Lalabas ako at palalayasin ko yan. Binugbog ang anak ko tapos ngayon mag-iinarte ng ganyan. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Pigil niya. Ngumiti ako ng bahagya.
Kalma lang pa, alam ko ang mga galawan yan. Nagpapanggap na nagsisisi para makapasok dito at pagkatapos ay sisipsipin ulit ang pera natin. Ngunit lahat ng magandang palabas ay nangangailangan ng manonood. Hayaan niyo akong kausapin siya. Kumuha ako ng itim na payong at dahan-dahang lumabas papunta sa gate. Nang makita ako, isang kislap ng pag-asa ang nagningning sa mga mata ni Joaquin. Gumapang siya papunta sa bakal na gate. Ang boses ay nababasag dahil sa lamig at peking emosyon. Clarice, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako. Alam kong nagkamali ako. Nitong mga nakaraang araw, parang nasa impyerno ako. Namimiss kita. Namimiss ko ang anak natin. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Magiging alipin mo ako. Gusto ko lang makasama kayo. Naintindihan ko na lahat. Tiningnan ko siya ng malamig, ngunit sinadya kong gawing nanginginig sa pag-aalinlangan ang boses ko. Umalis ka na. Tapos na ang lahat sa atin. Kulang pa ba ang sakit na idinulot mo, Joaquin? Nang makita ang aking sinadyang kahinaan, nagsimula niyang iumpog ang noo sa sanaw ng tubig. Parang awa mo na. Matatanda na ang mga magulang ko. Inosente si Cassandra. Ako ang may kasalanan ng lahat. Naging mahina ako. Pinagbabayaran na namin ang kasalanan namin. Isipin mo naman ang mga taon ng pagsasama natin, ang anak natin. Hayaan mo akong bumalik, kahit nasa doormat lang ako matulog. Kung ako ang dating Clarice, baka binuksan ko na ang gate na iyon. Ngunit ngayon, nakikita ko ang bulok niyang kaluluwa hanggang buto. Bumuntong hininga ako, at nagkunwaring nagpupunas ng luha. Tumayo ka na. Magkakasakit ka pa sa ulan na to. Pumasok ka, magpatuyo ka, at saka tayo mag-usap. Muntik nang tumalon sa tuwa si Joaquin. Akala niya ay gumana na naman ng perpekto ang kanyang plano. Hindi niya alam na ang gate na pinapasukan niya ay hindi daan pa uwi, kundi daan sa huling patibong na inihanda ko para sa kanya. Dinala ko siya sa sala, binigyan ng lumang tuwalya, at nakiusap sa mga magulang ko na iwan muna kaming mag-isa. Si Joaquin, habang pinapatuyo ang buhok, ay matakaw na nakatingin sa eleganteng sala ng mga magulang ko. Nagsimula na naman siyang mangako ng langit at lupa, na maghahanap daw siya ng trabaho, na kukuha kami ng bahay ng hulugan, na iuurong ko ang mga kaso, at na ang mga magulang niya ay magbabantay sa sanggol kapag nanganak ako. Alam mo mahal, nagsisisi na si Papa. He's from a different era. Kung iuurong mo ang kaso laban sa kanya, pwede tayong tumira kasama nila para matulungan ka sa pagbubuntis mo. Nanatili akong tahimik, bahagyang tumatango paminsan-minsan para bigyan siya ng ilusyon na sumasang-ayon ako sa lahat. Makalipas ang kalahating oras, nagkunwari akong pagod. Naramdaman ni Joaquin na hindi na siya pwedeng mamilit pa at tumayo ng nakangiti. Magpahinga ka mahal ko. Bukas dadaan ako rito. Mahal na mahal kita. Lumabas siya ng bahay na may malapad at mapagmalaking ngiti. Ngunit ang mga magnanakaw ay palaging nagkakamali. Dahil man sa pagiging burara o sa sadyang plano ng langit, naiwan niya ang cellphone sa sofa. Pagkasara ng gate, kinuha ko ito. Alam ko ang password niya, 123456. Napakatamad para palitan. Pumasok ako sa messenger. Sa pinakataas, isang usapan kasama ang mama. Ang huling mensahe ay isang voice record na ipinadala bago pa siya lumuhod sa ulan. Pindot ko para pakinggan. Kalma lang ma, nasa labas na ako ng gate niya. Gagawa ako ng konting drama at kakagatin niya yun lahat. Tanga at inosente si Clarice. Ilang araw lang iuurong niya na yung kaso, tapos lilipat na ko doon. Pagkapanganak niya, kukunin ko loob niya para ipapangalan sa atin yung bahay ng mga magulang niya. Tapos palalayasin ko siya pati yung bata, para mapahiya niyo siya ng husto. Sa ngayon, kailangan ko munang magtiis. 3 beses kong pinakinggan ang recording. Sa bawat ulit, mas nanlalamig ang puso ko. Handa na ako sa kasinungalingan. Ngunit ang kalkuladong kasamaang iyon, na nanggaling sa taong tinawag kong asawa, ay nakakasikmura. Mabilis kong finorward ang file sa aking cellphone. Sandali ko ring kinopya ang history ng bank transfers niya, kung saan nakita ko ang regular na pagpapadala sa account ng isang kabit. Binalik ko ang cellphone sa pwesto. Makalipas ang 5 minuto, tumunog ang doorbell. Lumitaw si Joaquin, humihingal. Clarice, nakalimutan ko yung cellphone ko. Inabot ko ang cellphone mula sa pagitan ng rehas ng gate. Wala nang anino ng peking awa sa mukha ko. Ito'y sobrang patay at malamig. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Joaquin. Alagaan mo ang kalusugan mo. Kakailanganin mo yan para sa hearing. Kinuha ni Joaquin ang cellphone. Bahagyang nalito sa bigla kong panlalamig, ngunit tangang tumawa at umalis. Hindi niya alam na kakapirma lang niya sa sarili niyang sentensya. 1 linggo ang nakalipas,
Nagkita kami sa korte para sa mediation ng annulment. Dumating si Joaquin suot ang suit na binili ko sa kanya noong nakaraang taon. May hawak na isang bouquet ng red roses. Akala pa rin niya ay bibigay ako sa romantic aura niya. Lumapit siya sa akin nang nakangiti. Gustong umupo sa tabi ko. Hello, mahal ko. Ang ganda mo ngayon. Binili ko ang paborito mo. Umuwi na tayo. Para saan pa itong korte? Pinag-uusapan lang tayo. Itinabi ko ang mga bulaklak at tumingin ng diretso sa judge. Itinabi ko ang mga bulaklak at tumingin ng diretso sa judge. Your Honor, simulan na po natin. Pinaninindigan ko po ang petition ko for annulment. Ang request para sa sole custody ng bata at ang hindi pantay na paghahati ng mga ari-arian. Nanigas si Joaquin. Hinarap niya ako ng may tonong paninisi. Sumusobra ka na. Lumuhod ako sa harap mo. Akala mo ba kaya mo akong sindakin? Lahat ng conjugal property natin ay hati. Hindi mo pwedeng isipin na makukuha mo lahat at ang anak ko ay tagapagmana ng pangalan ko. Hindi papayag ang korte na ilayo mo siya. Kalmadong binuksan ni Ati. Ilustre ang kanyang briefcase at naglapag ng mga papeles at isang flash drive sa mesa. Tiningnan niya si Joaquin nang may matinding awa. Ginoong Joaquin, mukhang hindi ninyo nauunawaan. Hindi namin kayo sinisindak. Mayroon po kaming matitibay na ebidensya ng inyong pang-aabuso, ng inyong mga panloloko, at ng paglustay sa conjugal funds. Paglustay ng pondo, kalokohan, kumikita ako ng 30,000. Paano ako makakalustay ng kahit ano? Tawa niya, ninenerbiyos. Sinenyasan ko si Ati, ilustre. Isinaksak niya ang flash drive sa laptop. Umalingaw-ngaw sa kwarto ang boses ni Joaquin mula sa recording noong isang linggo. Tapos palalayasin ko siya pati yung bata para mapahiya niyo siya ng husto. Namutla na parang espasol si Joaquin. Nautal siya. Sinusubukang agawin ang laptop. Ngunit agad siyang pinaupo ng bailiff ng korte. Hindi pa tapos, Joaquin. Malamig na sabi ko at inihagis ang bank statement sa harap niya. Ito ang mga bank statements mo sa nakaraang 3 taon. Nagrereklamo ka na wala kang pera. Pinipilit akong buhayin ang buong pamilya mo. Pero, buwan-buwan kang nagpapadala ng 15,000 piso sa nanay mo bilang patagong ipon. At mas malala pa, buwan-buwan kang nagtatransfer ng 30,000 piso sa katrabaho mong nagngangalang Vanessa na may note na, para sa aking baby. Naglustay ka ng patago, daan-daang libong piso. Nanginginig si Joaquin, hawak ang mga papel. Nagsayawan ang mga numero sa harap niya, ibinubunyag ang kanyang totoong kulay. Tinanggap na ng korte ang mga ebidensyang ito. Nag-request ako ng garnishment sa lahat ng bank accounts mo bilang garantiya para sa future child support. At pwede ka nang maghandang magpaliwanag sa BIR tungkol sa mga extra income mong yan na hindi mo dineklara. Tinapos ng judge ang mediation dahil wala na itong silbi at nagtakda ng petsa para sa pagdinig. Napabagsak si Joaquin sa kanyang upuan. Ang bouquet ng rosas ay nahulog sa sahig. Niyurakan ng kanyang sapatos. Naintindihan niyang ang kanyang balon ng libreng pera ay tuluyan ng natuyo. Naging kritikal ang sitwasyong pinansyal ng pamilya ni Joaquin matapos ang hearing. Block na accounts, lumulobong utang, at niyurakang dangal. Imbes na maghanap ng marangal na trabaho, nakaisip si Leonora ng isang baliw na ideya, totoong may topak na. Nang araw na iyon, pumunta ako para sa routine check-up sa isang pribadong klinika sa Makati. Dahil maganda ang pakiramdam ko, mag-isa akong pumasok, habang ang bodyguard na kinontrata ko ay naghihintay sa sasakyan para makapunta ako sa Obgyn ng mapayapa. Paglabas ko ng building, isang luma at kalawanging van ang biglang huminto. Bumukas ang pinto at tumalon pababa si Leonora, kasama ang 2 kalbong lalaki, marahil mga kamag-anak mula sa probinsya. Tinuro ako ni Leonora, siya yan, hulihin niyo. Isakay sa van at dadalhin natin sa probinsya. Sumugod sa akin ang mga lalaki. Sinubukan ng isa na hawakan ang braso ko, ang isa na may naghahandang takpan ang bibig ko. Nagulat ang mga dumadaan sa ginagawang pag-atake. Walang sino man ang nag-react sa una. Sa kapirasong segundong iyon, umandar ang instinto kong mabuhay. Hindi na ako biktima. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ko sa bag ko ang isang matapang na pepper spray na hindi ko hinihiwalayan simula nang umalis ako ng bahay. Psst! Isang malakas na saboy ng gas ang direktang tumama sa mga mata ng unang umatake. Umatungal sa sakit ang lalaki, napaluhod at napahawak sa mukhang umaagos ang mga luha. Ang pangalawa, nawala sa direksyon at nag-alangan ng sandali. Ginamit ko ang buong lakas ko at sinipa siya ng direkta sa bayag. Namimilipit siyang namula sa sakit, hindi na makapaglabas ng tunog.
Nang makita ang kanyang dalawang kasabwat na bagsak na, nataranta si Leonora. Sumugod siya sa akin nang nakalabas ang mga kuko para kalmutin ang mukha ko. Pero nakailag ako. Sa mismong oras na yon, tumakbo mula sa parking lot ang bodyguard ko na parang missile. Blag! Itinumba niya ang pangalawang umatake sa sahig at kinapitan. Agad na dumating ang security ng klinika at ang nagpapatrulyang mga pulis mula sa malapit na outpost na nakabukas ang sirena. Pinusasan agad ng mga pulis si Leonora doon pa lang. Nagsimula siyang sumigaw, nagpupumiglas at nagpanggap na biktima. Diyos ko, gusto ko lang namang iuwi ang manugang ko. Wala akong ginawang masama. Bitawan niyo ko? Inaaresto niyo ang isang mabuting babae. Nakuha lahat ng CCTV ng klinika. Sa pagkakataong ito ay makukulong siya para pag-isipan ang mga kasalanan niya. Pagkarinig sa salitang makukulong, nawalan ng ulirat si Leonora at hinimatay sa mga braso ng pulis na nagpasok sa kanya sa mobile car. Makakasama na niya ang kanyang asawa sa likod ng rehas. Nakarating kay Arturo ang balita tungkol sa pag-aresto sa kanyang asawa dahil sa attempted kidnapping. Kasalukuyan siyang nakabail habang hinihintay ang hatol niya. Nasa miserable siyang apartment sa Caloocan, umiinom ng gin. Sa balitang iyon, binalot siya ng nakakamatay na puot. Pinalabas ng alak ang pinakamasasamang demonyo niya. Nawala ang huling hibla ng katinuan. Kumuha siya ng mabigat na martilyo na hiniram niya sa isang kapitbahay at ang mga mata niya ay nagkulay pula sa galit. Sinira niya ang asawa ko. Papatayin ko siya. Sisirain ko lahat ng meron siya, sigaw niya. Hindi niya alam kung saan ako hahanapin. Dahil pinoprotektahan ako ng mga bodyguard. Kaya nagdesisyon siyang ibuhos ang galit niya sa mga ari-arian ko. Alam niyang madalas kong iparada ang aking bagong puting Mercedes-Benz malapit sa bahay ng mga magulang ko sa Valle Verde. Nagbus siya papunta roon. Pagkakita sa mamahaling sasakyan na nakaparada sa kalye, sumugod siya na parang galit na toro. Blag! Crack! Winasak ng unang pokpok ang windshield. Nagtalsika ng mga bubog sa paligid. Patuloy na pumukpok si Arturo. Niyupi ang hood, binasag ang mga headlight, tinanggal ang mga side mirror. Umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye ang tunog ng niyuyuping bakal. Heto sayo, tatanggalin ko yung yaman sa ulo mo. Ang ama ko, nang marinig ang ingay, ay tumakbo palabas. Pagkakita sa vandalism, hindi siya natakot. Kalmado niyang inilabas ang cellphone, nagsimulang mag-video at tumawag sa 911. Nakita ni Arturo na kumukuha ng video ang tatay ko habang humihingal at hawak ang martilyo. Kaya lumapit siya rito. Hoy matanda, babasagin ko yung ulo mo. Ang anak mo ay isang ahas. Ang ama ko, isang retiradong propesor sa universidad, isang lalaking may dignidad at kalmado, ay nanatiling nakatayo at tinitigan ng bandido sa mga mata. Ang boses niya ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Ibaba mo iyang martilyo. Gumagawa ka ng krimeng malicious mischief at pinagbabantaan mo ang buhay ko. Ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng higit 5 milyong piso. Maghanda kang ibenta ang mga bato mo para bayaran to, bukod pa sa sentensya sa kulungan. Wala kaming tatanggaping anumang settlement mula sa isang kriminal na tulad mo. Pagkasabi niya noon, 2 sasakyan ng pulis ang pumasok sa kalye. Nakabukas ang sirena. Agad na pinadapa si Arturo at bumagsak ng malakas ang martilyo sa aspalto. Sa presinto, nang mahimasmasan, na-realize niya ang ginawa niya. Ang danyos na umaabot sa milyon-milyon ay nangangahulugan ng mabigat na sentensya. Lumuhod siya't nagmakaawa para sa kapatawaran sa ama ko. Ngunit pinirmahan ng ama ko ang reklamo ng walang kurap. Ibinasura ang bail ni Arturo at ibinalik siya sa kulungan. Ang magagaling kong biyenan ay pareho ng nasa kulungan. Para kay Joaquin at sa walang silbi niyang kapatid na si Cassandra, gumuho na ang mundo. Nang lumabas sa publiko ang pagkaaresto sa mga magulang niya at ang brutal na annulment, natuklasan din sa isang audit sa opisina ni Joaquin ang kanyang pagnanakaw at pamemeke. Tinanggal siya dahil sa just cause, na tuluyang bumaon sa kanyang karera. Walang kita, hinahabol ng mga collection agencies, naging parang basahan siyang tao. Tanging ang mga abogado na lang nang nagpapautang ang tumatawag sa kanya. Tinatakot siya ng mga kaso. Nagtago si Joaquin, natulog sa mga estasyon ng bus, kumakain ng tuyong tinapay. Ang matinding kahirapan at galit ay ginawa siyang isang psychopath. Ako ang sinisisi niya sa lahat. Pagkawala ng bahay, kotse, trabaho at mga magulang. Gusto niyang mamatay ako kasama siya. Bumili siya ng malaking kutsilyo. Alam niya ang routine ko. Alam niya kung anong oras ako umaalis ng opisina. Nagtago siya sa basement parking ng building ko,
sa likod ng isang poste. Pagsapit ng alas 6, bumaba ako papunta sa kotse. Nangunguna ng ilang hakbang ang bodyguard para i-check ang lugar. Paghawak ko sa door handle, lumitaop si Joaquin mula sa dilim. Nakangiwi ang mukha, hawak ang kutsilyo. "Papatayin kita!" "Mamatay ka na," sigaw niya. Tumatakbong parang baliw. Sobrang lapit niya kaya tili na lang ang nagawa ko. Pero minaliit ni Joaquin ang training ng isang propesyonal. Mabilis na nag-react ang bodyguard. Nagbitiw ng isang malakas na sipa na direktang tumama sa pulso ni Joaquin. Crack! Lumipad ng ilang metro ang kutsilyo. Hindi man lang nakakurap si Joaquin nang makatanggap siya ng malakas na suntok sa panga. Bumagsak siya. Bumabukal ang dugo sa bibig at ilong niya. Idiniin siya ng bodyguard sa sahig, pinilipit ang mga braso niya. Nakasandal ako sa kotse, kumakabog ang puso ko na parang martilyo, pero pinilit kong kumalma. Tiningnan ko si Joaquin sa ibaba, nagpupumiglas. Puno ng galit ang mga mata niya. "Bitawan mo ko, papatayin ko siya." Wala na kong mawawala. Lumapit ako, tinitingnan siya na parang isang insekto. "Nagkakamali ka, Joaquin. May mawawala pa sa'yo, ang kalayaan mo. Akala mo ba mapapatay mo ko at makakatakas ka sa parusa? Mabubulok ka sa kulungan?" Tumawag ang security ng building sa pulis at dinala siyang nakaposas. Pagtingin sa kanyang kaawa-awa at nakakubang figura, hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi pandidiri para sa isang taong sinunog ang sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Kinasuhan siya ng attempted murder, pero gumamit ng trick ang kanyang public attorney at nagpresenta ng mga medical certificate ng umano'y psychotic depression. Nakapag-bail siya habang naghihintay ng psychiatric evaluation. Ang kaluwagang iyon ng batas ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa huling desperadong hakbang. Nang mismong gabing iyon, bumili si Joaquin ng 2 container ng gasolina at palihim na pumunta sa bahay ng aking mga magulang. Alas 3 ng madaling araw noon, tulog ang lahat. Ibinuhos niya ang gasolina sa main door at sa ilalim ng mga bintana sa unang palapag. Eksakto kung saan naroroon ang kwarto namin. Amoy gasolina ang paligid. Sinindihan niya ang apoy. Sumabog ang apoy sa 1 segundo. Tinupok ang kahoy na pinto at mabilis na umakyat. Nakatayo si Joaquin sa kabilang kalsada. Pinapanood ang apoy ng may baliw at may sakit na ngiti. "Masunog kayo. Mamatay kayong lahat. Mabuti na lang, ang aking maingat na ama, matapos ang pag-atake gamit ang martilyo, ay nagpakabit ng advanced fire alarm system. Agad kaming nagising sa nakakabinging tunog ng alarm. Naramdaman namin ang nakakasakal na usok. Kasama ng aking mga magulang, tumakbo kami sa 2 palapag at dumaan sa bintana para makatakas papunta sa bubong ng mga kapitbahay, isang plano na napag-ensayuhan na namin. Tumatawag na ng bumbero ang mga kapitbahay at sinusubukang apulahin ang apoy gamit ang hose ng tubig. Naapula ng mga bumbero ang sunog bago patuluyang matupok ang bahay, kahit na nasira ang unang palapag. Nang dumating ang pulisya, nandoon pa rin si Joaquin, nakangiti na parang baliw sa tabi ng inabandonang mga lalagyan ng gasolina. Nahuli siya sa akto. Walang peking psychiatric certificate ang sumagip sa kanya mula sa pananagutan para sa multiple attempted murder na may matinding kalupitan at sinadya. 3 buwan pagkaraan, sa husgado, narinig ni Joaquin ang sentensya, 12 taong pagkakakulong, walang posibilidad ng parol. Sa oras ng pagbaba ng hatol, nasa upuan siya ng mga akusado. Wala man lang siyang tapang na tumingin sa aking direksyon. Nakaupo ako sa unang hilera, napakalaki ng aking buntis na tiyan, tinitingnan siya sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang poot, tanging ganap na kawalan. Ang nakalalasong siklo na iyon ay tuluyan ng nagwakas. Lumipas ang 3 taon. Ang tag-ulan sa Maynila ay paminsan-minsan bumubuhos, ngunit ng hapong iyon ay magandang nagre-reflect ang araw sa mga bintana ng mga skyscraper. Nasa opisina ko ako, doble na ang laki ng aking kumpanya, at pinagmamasdan ko ang panorama ng syudad. Sa aking desk, isang litrato naming 2 ni Rafael. Halos 3 taong gulang na ang anak ko. Isang malusog at matalinong bata na may mga matang kumikinang tulad sa kanyang ina. Dala niya ang aking apelyido. Siya ang aking pinakamalaking kaligayahan. Ang pamilya ni Joaquin ay nagbayad ng pinakamataas na presyo. Si Arturo, nang malaman sa kulungan ang sentensya ng anak, ay inatake ng stroke sa loob ng selda. Dahil sa matinding paralysis sa kanang bahagi ng katawan, pinalaya siya sa kondisyon. Ngayon, siya ay isang parang basahang tao. Nabubuhay bilang gulay sa napakatinding dumi, nasa pangangalaga ni Cassandra,
nabubuhay lamang sa tulong ng DSWD at sa awa ng mga kapitbahay. Si Cassandra, walang propesyon at inabandona ng kanyang mga sponsor, ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang murang bar sa gilid ng syudad, mabilis na tumatanda. Kailangan niyang alagaan ang kanyang kinasusuklaman at mareklamong ama. Isa itong brutal na parusa para sa kanyang kayabangan. Hindi kinaya ni Leonora sa aspetong psikolohikal matapos makalaya sa kulungan. Nang malamang lumpu na ang asawa at matagal na taon na nakakulong ang anak, nawala siya sa katinuan. Isang matandang babaeng walang tirahan, may blangkong tingin, na pag-alagala sa mga palengke sa syudad naghahanap ng tirang pagkain at bumubulong ng mga pangalang Joaquin at Clarice. Isang maulan na araw, tumawid siya sa isang abalang kalsada at nasagasaan. Namatay sa ganap na kalungkutan at pagkalimot. At ako, kinalimutan ko na ang nakalalasong nakaraan, hindi na ako muling nag-asawa. Inilaan ko ang bawat sandali sa aking negosyo at sa aking napakagandang anak. Ginamit ko ang aking kwento upang magtayo ng isang asosasyon na sumusuporta sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, nagbibigay sa kanila ng legal at pinansyal na tulong para makatakas sa kanilang sariling impyerno sa bahay. Patakbong pumasok si Rafael sa opisina ko at yumakap sa aking mga braso. Mama, kain po tayong ice cream. Hinihintay na po tayo ni na lolo at lola sa baba. Niyakap ko siya ng mahigpit, nilalanghap ang matamis na amoy ng kanyang buhok at ngumiti ako ng may tunay at malalim na ginhawa. Opo, mahal ko, bababa na tayo. Binuhat ko ang aking anak at lumabas ng opisina. Lumulubog na ang araw, ngunit alam kong sa susunod na umaga, isang bagong bukang liwayway ang magdadala ng bagong pag-asa, bagong ligaya at ganap na kapayapaan. Naparusahan ng kasamaan, at sa wakas ay natagpuan na namin ang aming ligtas na daungan.